Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Naging emosyonal ang pagbabalik sa Pilipinas ng death row convict na si Mary Jane Veloso mula sa kulungan sa Indonesia matapos ang 14 na taon. Tuloy ang panawagan ng kanyang pamilya at ilang mambabatas para gawaran ng clemency si Veloso. Pero ayon sa justice officials, may iba pang opsyon upang tuluyan ng mapalaya si Mary Jane. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. 6:50 ng umaga na dumating sa NAIA Terminal 3 si Mary Jane Veloso mula Indonesia 14 years matapos na makulong dahil sa drug trafficking. Naghihintay doon ang pamilya Veloso kabilang ang kanyang mga magulang na sina Celia at Cesar. Pero hindi na pinayagan pa ng mga otoridad na mayakap ng pamilya si Mary Jane matapos na diretso siya sa Women's Correctional sa Mandaluyong, kung saan siya agad na isinilalim sa booking procedures. Kita sa aking likuran ang tagpo ng pagkikita ni Mary Jane Veloso kasama ang kanyang pamilya at nandun din yung kanyang mga magulang at ito'y matapos nga ang sinagawang booking procedure dito sa bahaging ito ng Women's Correctional sa lungsod ng Mandaluyong at dito siya mamalagi sa loob ng 5 araw para nga sa 5-day quarantine. Matapos ang 5 araw, ililipat sa regular na selda si Mary Jane sa maximum security compound. Pagkatapos ng booking procedure, dito na nayakap ni Mary Jane ang mga magulang. Hindi na rin itago ng 2 anak ni Mary Jane ang pagkaulila sa ina. Ito ang isa sa mga unang mensahe ni Mary Jane. Meron po bang siyang nasabi na kumain? Ayon sa Department of Justice o DOJ, depende sa Pangulo ang usapin ng paggawad ng clemency. Kung magbibigay man ng executive clemency ang ating Pangulo, definitely titignan niya rin yung mga iba. Hindi siya masisingle out. Pero ayon sa mga opisyal, may iba pang opsyon gaya ng Good Conduct Time Allowance o GCTA na nagbibigay pahintulot na mabawasan ang sentensya ng isang bilanggo dahil sa pagpapakita ng magandang asal sa loob ng piitan. She would be subjected to all laws, regulations, and processes of the Philippine government that are accorded to any and ordinary person deprived of liberty. Pati nga yung bagong firma lang namin na Good Conduct Time Allowance So, if Mary Jane is qualified for GCTA, and then if there's a GCTA, has she served the minimum? So, that will entitle her for parole. At our level, we can recommend that. Pero sa ngayon, mananatili sa piitan si Mary Jane para ipagpatuloy ang life imprisonment o habang buhay na pagkakakulong bilang pagtalima sa kasunduan ng Indonesian at Philippine government. Tiniyak naman ng Bureau of Corrections sa Bucor ang seguridad ni Mary Jane sa paglagi sa piitan. Sa gitna ito ng pangamba ng pamilya Veloso na makasama sa piitan ni Mary Jane ang kanyang recruiter na si Cristina Sergio. 2020 nang patawan ng life imprisonment ng Nueva Ecija Corte Serio at isang Julius Lacanilao dahil sa kasong large-scale illegal recruitment. Dati nang giniit ng Migrante International na inosente si Veloso sa kasong drug trafficking at nabiktima lamang ng illegal recruitment. The person na nakakulong na dito are staying in the maximum area. So, Mary Jane Veloso will be staying at the reception and diagnostic center for the next 2 months or 60 days. So, they will never meet. Sa pahayag, sinabi ng Pangulo na titiyakin ng administrasyon ang kaligtasan ni Mary Jane kasunod ng pagbalik niya sa bansa. Nanawagan din ang liderato ng Senado sa concerned agencies na tulungan ang iba pang OFWs na may kalintulad na sitwasyon para mapauwi agad ng bansa. Partikular po yung pong 49 OFWs na kasalukuyan pong nasa death row sa iba't ibang mga bansa na tiyakin po natin na kanilang matatanggap ang sapat at mas mabilis pa na tulong mula sa ating pamahalaan. Ganito rin ang pinatututukan ni Senator Joel Villanueva, partikular ang halos 15 OFWs na nasa death row sa iba't ibang bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.